Buong puso kitang tinatanggap, Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 6, verses 51 to 58, and I read it for you. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats of this bread will live forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. The Jews then disputed among themselves, saying, "How can this man give us his flesh to eat?" So Jesus said to them, "Very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Those who eat my flesh and drink my blood have eternal life, and I will raise them up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Those who eat my flesh and drink my blood abide in me, and I in them. Just as the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever eats me will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like that which your ancestors ate, and they died. But the one who eats this bread will live forever." Sa ating pong buhay, mahalaga ang presensya ng mga taong mahal natin. Kapag may problema po tayo, sapat nang maramdaman nating may taong kasama at handang umalalay sa atin. Iba ang pakiramdam kapag ang isang tao ay tunay na present. Hindi lang sa salita, kundi totoong nandyan para sa atin. Ganito rin ang regalo ni Jesus sa atin ngayon sa kapistahan ng Corpus Christi, ang kanyang banal na katawan at dugo. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan." Malinaw ang sinabi ni Jesus. Hindi niya sinabing simbolo lamang ito. Ang Eukaristiya ay tunay na presensya ni Kristo, katawan, dugo, kaluluwa at pagka-Diyos niya. Ito ang isa sa pinakamahalagang paniniwala ng simbahang Katolika. Sa bawat misa, si Jesus mismo ang naroroon sa banal na Eukaristiya. Hindi lamang tayo umaalala sa Kanya, tunay natin siyang tinatanggap. Kaya napakalaking biyaya na makalapit sa komunyon dahil ang Diyos mismo ang lumalapit sa atin. Ngunit minsan nasasanay po tayo, nakakapagsimba tayo nang wala ng paghanga o paggalang. Minsan huli na tayo dumating sa misa, distracted pa nga tayo kapag nagdarasal o tinatanggap ang komunyon ng walang paghahanda sa puso. Nakakalungkot isipin na ang hari ng langit at lupa ay naroroon pero minsan parang ordinaryo na lamang sa atin. Paano po natin mapapahalagaan ang Eukaristiya? Una, sa pamamagitan ng pagsisimba ng may pananampalataya at pagmamahal. Hindi bilang obligasyon, kundi pakikipagtagpo kay Jesus. Pangalawa, paghahanda ng ating puso, paghingi ng tawad sa kasalanan at pagiging bukas sa kanyang biyaya. Pangatlo, sa pamamagitan po ng pamumuhay ng ating tinatanggap. Walang saysayang pagtanggap kay Jesus sa komunyon kung wala namang pagmamahal, pagpapatawad at kabutihan sa ating buhay. Ang Eukaristiya ay hindi lamang tinapay para sa kaluluwa. Ito ang lakas natin sa gitna ng hirap, pagod at pagsubok. Sa bawat komunyon, ipinapaalala ni Jesus, "Hindi kita iniiwan. Kasama mo ako." Ang Corpus Christi Sunday ay paalala na ang Diyos ay hindi malayo. Nananatili siyang buhay at tunay na kasama natin sa banal na Eukaristiya. Kung tunay nating nauunawaan kung sino ang ating tinatanggap sa Eukaristiya, hindi tayo lalabas ng simbahan na pareho pa rin ang puso. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, salamat po sa dakilang regalo ng iyong tunay na presensya sa banal na Eukaristiya. Turuan mo kaming pahalagahan ka ng may pananampalataya, paggalang at pagmamahal. Naway mabago ang aming buhay sa bawat pagtanggap namin sa iyo. Amen.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.